Hindi na makahinga si Isla. Naramdaman niya ang malamig at matigas na pader sa kanyang likuran. Sa kanyang harapan, ang anino ng isang nagngingit-ngit na si Sir Liam Del Fuego ay tila isang dambuhalang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ito pa lang ang una niyang araw sa trabaho bilang isang kasambahay sa mansyon ng mga Del Fuego, ngunit pakiramdam niya ay ito na rin ang kanyang huling araw sa mundo. Alam ko ang mga katulad mo, bulong ng lalaki, ang bawat salita ay may diin at puno ng paghamak. Ang mamahaling pabango nito ay humahalo sa hangin, ngunit para kay Isla, amoy panganib iyon. Aakalain mong malilinlang mo ang lahat sa paawa-awa mong mukha. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiling, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Dumating siya sa Maynila, dala ang pangarap para sa kanyang pamilya sa probinsya, hindi para mapunta sa ganitong sitwasyon. Bago pa man siya makakilos, mabilis na ibinaba ni Liam ang kanyang mukha. At hinalikan siya, mariin, mabilis, walang pakiramdam. Isang halik na hindi nagmula sa pagnanasa, kundi sa galit. Naramdaman ni Isla ang pait ng sarili niyang mga luha nang subukan niyang itulak ang matipunong dibdib nito, ngunit para lamang siyang tumutulak sa isang pader na bato. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, nanalangin na sana ay isa lang itong masamang panaginip. Liam! Isang boses, matigas at puno ng awtoridad, ang pumunit sa tensyon sa pasilyo. Agad na lumayo si Liam, ang pagkagulat ay bakas sa kanyang mukha. Sa pagitan nilang dalawa, nakatayo ngayon si Doña Esmeralda Del Fuego, ang matriarka ng pamilya, ang lola ni Liam. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kalmado, ay nag-aapoy ngayon sa galit habang nakatingin sa kanyang apo. At pagkatapos ay sa umiiyak na si Isla, nanginig ang buong katawan ni Isla. Ito na. Siguradong papalabasin na siya ng mansyon, mawawalan na siya ng trabaho, pero ang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda ay higit pa sa kanyang inaasahan, higit pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Dahil sa kahihiyang idinulot mo sa pamamahay na ito at sa babaeng ito, nagsalita si Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Pakakasalan mo siya, napatanga si Isla. Ang hangin ay tila ninakaw muli mula sa kanya. Ano, Lola? Hindi ninyo pwedeng gawin sa akin to? Protesta ni Liam. Tapos na ang usapan, deklara ng Donya, bago tumalikod at naglakad palayo, na para bang isang hatol na ang binitiwan. Naiwan silang dalawa ni Liam sa nakakabinging katahimikan. Hindi magawang tingnan ni Isla ang lalaki. Ang tanging gusto niya ay tumakbo, magtago, at kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagdurusa. Sa opisina ko, ngayon din. Ang utos ni Liam ay walang bahid ng anumang emosyon. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad. Inaasahan na susunod siya. Nanginginig ang mga tuhod. Walang nagawa si Isla, kundi ang sumunod. Ang bawat hakbang patungo sa opisina nito ay parang isang paglalakbay patungo sa kanyang sariling bitayan. Ang opisina ni Liam ay malawak, moderno, at malamig, tulad ng may-ari nito. Umupo ito sa kanyang malaking silyang gawa sa katad at itinuro ang silya sa harapan niya. Naupo si Isla, naiiwas ang tingin. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago ito nagsalita. May solusyon ako sa problemang ito, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit mas nakakatakot ang kalamaduhan nito. May inilapag siyang isang folder sa ibabaw ng lamesa at itinulak ito palapit sa kanya. Isang kasunduan. Dahan-dahang binuksan ni Isla ang folder. Sa loob, isang kontrata ang nakalatag. Ang mga mata niya ay nanlalabo dahil sa mga luha habang binabasa ang mga nakasulat na salita. Marriage contract.
Valid for 5 months. Compensation. Isang pekeng kasal, pagpapatuloy ni Liam na para bang nagpapaliwanag lang ng isang business proposal. 5 buwan. Magpapanggap tayong mag-asawa para mapatahimik si Lola. Pagkatapos ng 5 buwan, maghihiwalay tayo. Wala nang tanong-tanong. Napatingin si Isla sa halagang nakasulat sa kontrata. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang perang iyon, sapat na para mapaayos ang bahay nila sa probinsya, mapag-aral ang mga kapatid niya, at mabigyan sila ng panibagong buhay. Ang perang yon, ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang kapalit, itinulak ni Liam ang isang mamahaling pluma palapit sa kontrata. "Pirmahan mo yan," sabi niya. "1 milyon kapalit ng 5 buwan ng buhay mo." Napayuko si Isla, nakatitig sa linya kung saan dapat isulat ang kanyang pangalan. Ang pluma ay tila may sariling bigat. Ang pirma niya ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Ang kalayaan niya kapalit ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Bumagsak ang pinto ng opisina ni Liam kasabay ng isang malakas na kalabog. "Hindi maaari!" sigaw niya sa kawalan. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao habang nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Ang isip niya ay nag-aapoy sa galit. Paanong nangyari ito? Siya si Liam Del Fuego, CEO ng Del Fuego Industries, isang lalaking sanay na kinukuha ang lahat ng gusto niya, ay napasok sa isang bitag na ginawa mismo ng sarili niyang lola. Isang kasal. Sa isang kasambahay, hindi niya matanggap. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kinaroroonan ni Doña Esmeralda. Natagpuan niya ito sa hardin, kalmadong nagdidilig ng mga rosas na para bang walang nangyaring kaguluhan. "Lola, this is insane." Simula niya, pilit na kinokontrol ang nanggagalaiting boses. "Hindi ninyo ako maaaring pilitin sa isang bagay na ganito." Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang hawak nitong pandilig at humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng karunungan, ngunit may bakal na determinasyon sa likod nito. "May mga bagay sa mundong ito, apo, na mas mahalaga kaysa sa gusto mo," mahinahon nitong sabi. "Ang karangalan ay isa na roon, ang pananagutan. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang ito sa sarili nating pamamahay, at iyon ang kabayaran." Kabayaran? Sa isang halik na wala namang kahulugan? Ang isang bagay na walang kahulugan para sa'yo ay maaaring mangahulugan ng lahat para sa iba. Sagot ng Donya. "Pananagutan mo ang iyong ginawa, Liam." Tapos ang usapan. Alam ni Liam na wala na siyang magagawa. Ang salita ng kanyang lola ay batas. Tumalikod siya, dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Katrina. Naalala niya ang matatamis nitong ngiti, ang mga pangako nito. Minahal niya ito ng buong puso. Ibinigay niya ang lahat. Ngunit sa huli, ginamit lang siya nito. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lang palang kasangkapan para sa isang business deal. Ipinagpalit siya nito para sa pera. Simula noon, isinumpa niya sa sarili na hindi na siya muling magpapalinlang. Ang pag-ibig ay isang laro at sisiguraduhin niyang siya ang laging mananalo. Kaya niya tinitingnan ang lahat ng babae sa iisang lente, mga manggagamit na nagkukubli sa maamong mukha. Tulad ni Isla, ilang oras ang lumipas, nasa loob na sila ng isang mamahaling sasakyan. Tahimik na binabagtas ang daan patungo sa airport. Katabi niya si Isla, nakatingin lang sa bintana, yakap-yakap ang luma nitong bag. Ang katahimikan nito ay nagsisimulang kumiliti sa kanyang pagtitimpi. Wala man lang bang pagtutol? Luha? May mga patakaran ng kasunduang ito. Basag niya sa katahimikan. Malamig, diretsahan. Napalingon ito sa kanya. Ang mga mata ay may bakas pa rin ng takot. "Una," sabi niya,
Wala tayong pakialam sa isa't isa. Trabaho lang ito. Magpapanggap lang tayo sa harap ni Lola at ng pamilya mo. Tumango lang ito. Pangalawa, walang pisikal na contact. Maliban na lang kung kinakailangan para sa pagpapanggap. Walang hahawak sa akin. Walang lalapit. Muli, isang tango lang ang isinagot nito. At pangatlo, ang pinakaimportante sa lahat, diin niya, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Bawal kang magkaroon ng anumang nararamdaman para sa akin. Huwag na huwag kang mahuhulog sa akin. Dahil sinisigurado ko sa'yo, hindi kita sasaluhin. Inaasahan niyang makikita ang sakit sa mga mata nito. Inaasahan niyang tututol ito. Ngunit wala. Tumango lang itong muli. Isang tahimik na pagsang-ayon na mas lalong nagpairita sa kanya. Pagdating nila sa pribadong hangar kung saan naghihintay ang eroplano ng pamilya, nauna siyang bumaba. Huminto siya sandali at nilingon ang babaeng nakasunod sa kanya. Payak ang suot nitong bestida. Hawak ang luma nitong bag at tila nalulula sa laki ng lugar. Mukha itong isang inosenteng tupa na napadpad sa pugad ng mga lobo. Sa isang iglap, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Liam. Paano kung nagkamali ako sa kanya? Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi. Alam niya ang mga katulad nito. Lahat sila ay pare-pareho. Kontrolado ko ang sitwasyong ito. Bulong niya sa sarili. Ngunit habang tinitingnan niya si Isla na umaakyat sa hagdan ng eroplano, patungo sa isang buhay na hindi nito pinili, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang munting pagdududa. Ang marangyang sasakyan ay huminto kung saan nagtatapos ang sementadong kalsada. Mula roon, isang makitid at baku-bakong daan na lupa na lang ang natatanaw. Hanggang dito na lang po tayo, sir, sabi ng driver, halatang nag-aalangan na ipasok ang mamahaling sasakyan sa putikan. Bumaba si Isla at agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy ng probinsya, isang pinaghalong amoy ng sariwang hangin, basang lupa, at mga bulaklak na tanging doon lang niya na amoy. Napapikit siya sandali, hinahayaan ang sarili na namnamin ang pakiramdam ng pagiging nasa bahay. Ngunit ang kapayapaan ay agad na napalitan ng kaba nang makita niyang bumaba na rin si Liam. Nakatayo ito roon, suot ang kanyang libu-libong pisong damit at sapatos na katad, na tila isang dayuhan mula sa ibang planeta. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, mga bagay na walang lugar sa simpleng baryo nila. Dito ka nakatira? Tanong nito. Hindi maitago ang pagkagulat sa boses habang tinitingnan ang daan sa kanilang harapan. Tumango si Isla. Naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Malapit na po rito ang bahay namin. Pwede na pong lakarin. Habang naglalakad sila, ang mga mata ng mga kapitbahay ay tila mga laser na nakatutok sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong. Sino ang kasama ni Isla? Bakit ganoon na lang kapormal manamit? Ang bawat tingin ay karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nais niyang humingi ng tawad kay Liam sa kahihiyang ito. Ngunit pinili na lang niyang manahimik. Sa wakas, natanaw na nila ang maliit nilang bahay na gawa sa kahoy at yero. Doon, sa may pintuan, nag-aabang ang kanyang nanay, tatay, at 3 nakababatang kapatid. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pag-aalala at pagtataka. Isla, anak! Salubong ng kanyang nanay Belen, bago napako ang tingin sa lalaking nasa likuran niya. Nay, tay! Nanginginig ang boses ni Isla. Ito na ang pinakamahirap na parte. Si Liam po, aasawa ko. Ang salitang asawa ay tila banyaga sa kanyang sariling dila. Isang kasinungalingan na kailangan niyang panindigan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit si Tatay Lando niya, isang magsasaka na may ginintuang puso. Ang unang bumasag nito.
Ngumiti ito ng alanganin at inilahad ang magaspang nitong kamay kay Liam. Ikinagagalak kitang makilala, iho. Nagulat si Isla nang tanggapin ni Liam ang kamay ng kanyang ama at magalang na nakipagkamay. Liam Del Fuego po, it's a pleasure to meet you all. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinaka-awkward na naranasan ni Isla sa buong buhay niya. Ang nasa hapagkainan ay simpleng tinolang manok at pritong isda, malayo sa mga pagkaing siguradong kinasanayan ni Liam. Pinanood niya itong sumubo ng kanin at sabaw. Bawat galaw nito ay maingat, na para bang sinusuri ang bawat lasa. Nag-aalala siyang baka hindi nito magustuhan, baka pandirian nito ang kanilang simpleng handa. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Masarap po ang luto ninyo, ma'am. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang nanay. At sa hindi malamang dahilan, gumaan ang pakiramdam ni Isla. Pagkatapos ng hapunan, nag-iyakan ang bunso niyang kapatid na si Maya. Mabilis niya itong nilapitan, kinarga, at sinimulang kantahan ng isang uyayi. Habang hinahaplos niya ang likod ng bata, napansin niyang nakatingin si Liam sa kanila. Walang paghamak sa mga mata nito, walang pagkainis. Sa halip may nakita siyang kakaiba, isang kislap ng interes o baka naman pagkamangha. Nawala rin yun kaagad, napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Ngunit nakita niya iyon. At ang imaheng iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Dumating ang oras ng pagtulog. Nako, pasensya na kayo, Liam, iho, sabi ng kanyang nanay, halata ang hiya sa mukha. Maliit lang talaga ang bahay namin. Wala kaming ibang silid para sa mga bisita. Ramdam ni Isla ang papalapit na katotohanan. Dito na lang sa kwarto ni Isla kayo matulog, pagpapatuloy ng kanyang nanay. Maglalatag na lang ako ng banig sa sahig para sa'yo, iho. Napatanga si Isla. Sa iisang kwarto, sila ni Sir Liam, pumasok sila sa maliit niyang silid. Ang kanyang kama ay sapat lang para sa isang tao. Sa sahig, isang bagong banig ang nakalatag. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat at siksik. Pinatay na niya ang ilaw. Tanging sinag lang ng buwan mula sa siwang ng bintana ang nagsisilbing liwanag. Humiga siya sa kanyang kama, nakatalikod sa direksyon ng banig. Naririnig niya ang bawat galaw nito. Ang pag-aalis nito ng sapatos, ang paghiga nito sa banig, ang pagbuntong hininga nito. Naririnig din niya ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Hindi sila nagsasalita. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig sa dilim. Ang lalaking kanina lang ay parang hari sa kanyang mansyon. Ngayon ay natutulog sa sahig ng kanyang kwarto. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Isla na may nag-umpisang magbago. Nagising si Liam sa tilaok ng manok. Napabalikwas siya ng bangon. Ramdam ang pananakit ng kanyang likod dahil sa paninilbihan sa banig. Sa labas, naririnig na niya ang mga kaluskos, ang pagwawalis sa bakuran, ang tunog ng tinatadtad na panggatong. Ito ang alarm clock sa probinsya. Malayo sa nakasanayan niyang katahimikan ng kanyang air-conditioned na kwarto sa Maynila. Naiinis siya sa sitwasyon. Ngunit nang lumabas siya ng kwarto at nakita si Isla na naghahain ng mainit na kape at pandesal sa maliit nilang lamesa. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaan sa kanya. "Good morning po, sir," bati nito, bahagyang nakayuko. "Liam na lang," sabi niya. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. "Nasa bahay ninyo tayo. Itigil mo na ang pagiging formal." Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito bago ito tumango. Ang mga sumunod na araw ay isang paulit-ulit na siklo ng pagkamangha at pagkainis para kay Liam. Namamangha siya sa kasimplehan ng buhay, sa kung paanong ang buong pamilya ay nagtutulungan, nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Ngunit naiinis siya dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi.
Wala siyang Del Fuego Industries na pinapatakbo rito. Isa lang siyang estranghero. Isang hapon, habang nagkakape ang tatay ni Isla, napansin ni Liam ang butas sa kanilang bubong na yero. May tumutulo po dyan pag umuulan, sabi ni Isla. Pinag-iipunan pa po ni tatay para mapalitan. Hindi alam ni Liam kung anong sumanib sa kanya. Siguro ang pagkabagot. O siguro, gusto lang niyang patunayan na may halaga siya. Kaya kong ayusin yan, deklara niya. Nagkatinginan ang buong pamilya bago sila sabay-sabay na tumawa. Hindi yon tawa ng pangungutya, kundi tawa ng hindi makapaniwala. Naku iho, baka masugatan ka lang, sabi ng tatay Lando ni Isla, ngunit nagpumilit si Liam. Sa tulong ng tatay ni Isla, umakyat siya sa bubong, hawak ang martilyo at pako. Si Isla naman ang taga-abot ng mga gamit mula sa ibaba. Pawis na pawis si Liam sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na gumawa siya ng pisikal na trabaho. Ngunit habang ipinupukpok niya ang huling pako, isang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman. Okay na, sigaw niya. Sa kanyang pagbaba, nadulas ang kanyang paa sa hagdan. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Ngunit bago pa man siya bumagsak, isang malambot na katawan ang sumalo sa kanya. Nahulog siya sa ibabaw ni Isla. Biglang tumahimik ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa baywang nito. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mukha nito. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ang pamumula ng mga pisngi nito. Ang amoy nito ay hindi pa bango, kundi sabon at araw, sariwa. Totoo, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ito ang tinatawag nilang kilig. At kinasusuklaman niya ito. Mabilis silang tumayo, parehong hindi makatingin sa isa't isa. Pasensya na, sabay nilang sabi. Ngunit ang tensyon ay naputol nang may isang boses na tumawag mula sa tarangkahan. Isla, baby. Isang lalaking nakamotorsiklo ang pumasok sa kanilang bakuran. Mayabang ang tindig nito at mapanuri ang tingin na ipinukol kay Liam. Marco, narinig ni Liam na bulong ni Isla at naramdaman niya ang panginginig nito. Sino to? Tanong ng lalaki. Tumataas ang kilay habang papalapit sa kanila. Hinawakan nito ang braso ni Ayla. May bago ka na pala ha? Mabilis ka namang makahanap ng kapalit. Ano ba Marco? Bitawan mo ako. Pakiusap ni Ayla. Pilit na kumakawala. Nakita ni Liam ang takot sa mga mata ni Ayla at isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Isang primitive na galit na hindi niya naramdaman noon. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang siya pasulong. Inalis niya ang kamay ni Marco sa braso ni Isla at hinila ang dalaga sa kanyang likuran. Huwag mo siyang hahawakan, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Tumawa si Marco. At sino ka para utusan ako? Akin to. Tinitigan ni Liam si Marco ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng kasunduan ay biglang naglaho. Sa sandaling iyon, iisa lang ang totoo. Asawa niya ako. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na may bigat at diin. Hindi iyon parte ng pag-arte. Iyon ay isang deklarasyon, isang babala. Natigilan si Marco. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay nanggalit. Sumulyap siya kay Isla, pagkatapos ay kay Liam. Hindi pa tayo tapos, sabi nito bago padabog na tumalikod at pinaandar ang kanyang motorsiklo palayo. Nang mawala na si Marco, hinarap ni Liam si Isla. Nanginginig pa rin ito, ang muka ay putlang-putla. At doon napagtanto ni Liam, may isang madilim na kwento sa likod ng babaeng ito na hindi niya alam. Isang kwento na ngayon, gusto niyang malaman. Ang insidente kay Marco ay nag-iwan ng isang mabigat na ulap sa loob ng maliit na bahay. Kahit nasa hapunan, walang nagsasalita.
Si Isla ay nakayuko lang, halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Ang kaninang munting saya at tawanan ay napalitan ng isang mahirap at hindi komportableng katahimikan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isla sa kanyang kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang galit sa mukha ni Marco. Naririnig ang banta sa boses nito. Ang lahat ng masasamang alaala na pilit niyang tinakasan sa Maynila ay bumabalik ngayon, sariwa at masakit. Hindi niya namalayan. Ang mga luha ay isa-isang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Binabasa ang kanyang unan. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang paghikbi. Ayaw niyang gumawa ng ingay. Ayaw niyang maistorbo si Liam na natutulog sa sahig. Ngunit huli na ang lahat. Isla? Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya mula sa dilim. Narinig niya ang paggalaw sa banig. At pagkatapos ay mga yabag na papalapit. Isang anino ang umupo sa gilid ng kanyang kama. Hindi niya ito makita ng malinaw, ngunit alam niyang si Liam yon. Umiiyak ka ba? Tanong nito. Ang boses nito ay walang bahid ng pangungutya o pagkainis. Sa halip, mayroon itong himig ng pag-aalala. Mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi na niya kayang itago. Ang takot na kinimkim niya ng matagal ay sumabog na. Naramdaman niya ang pag-atubili sa kilos ni Liam, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niya ang isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang likod. Isang simple at magaan na haplos, ngunit para kay Ayla nagdulot iyon ng kakaibang kapanatagan. Sino siya? Tanong ni Liam. Ang boses ay mahina pa rin. Yung Marco, bakit ka takot na takot sa kanya? Huminga ng malalim si Isla. Siguro, oras na para sabihin ang totoo. Kahit sa pekeng asawa niya lang. Dati ko po siyang nobyo? Simula niya nanginginig ang boses. Noong una, mabait po siya. Pero habang tumatagal, nagbago siya. Naging seloso. Kontrolado niya ang lahat. Kung sino ang kakausapin ko. Kung ano ang isusuot ko. Tumigil siya sandali. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Sinubukan ko pong makipaghiwalay. Pero nagalit siya. Nagbanta siya. Sinabi niyang kung hindi ako mapupunta sa kanya, walang ibang pwedeng magmay-ari sa akin. Natakot po ako. Kaya ako umalis. Kaya ako pumunta ng Maynila para takasan siya. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin. Mga multo ng nakaraan na sa wakas ay pinalaya niya. Inaasahan niya ang paghuhusga. O baka naman, ang kawalang interes. Ngunit ang narinig niya mula kay Liam ay katahimikan. Isang katahimikan na hindi malamig, kundi nag-iisip. Hindi ka na niya sasaktan, sabi ni Liam pagkatapos ng ilang sandali. Ang mga salita ay hindi pabulong, kundi isang pangako. May diin, may katiyakan. Habang nandito ako, sisiguraduhin kong hindi ka na niya malalapitan. I promise you that. Inangat ni Isla ang kanyang mukha. Sa dilim, nakita niya ang mga mata ni Liam na nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi ang aroganteng CEO, kundi isang tagapagtanggol. Salamat po, sabi niya. Tumayo na si Liam. Matulog ka na. Bukas, ako ang kakausap sa kanya kung bumalik man siya. Bumalik na ito sa kanyang higaan sa sahig. Ngunit bago ito humiga, may kinuha ito sa may bintana. Isang baso ng tubig. Inabot nito yon sa kanya. Inumin mo to. Kinuha ni Isla ang baso. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang munting kislap ng kuryente ang muli niyang naramdaman. Habang umiinom siya ng tubig, napagtanto ni Isla na ito ang unang pagkakataon na may isang taong nagparamdam sa kanya na ligtas siya. At ang taong iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay ang lalaking pilit na nagtatayo ng pader sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ng gabing iyon, naramdaman ni Isla na ang isa sa mga pader na yon ay nagsimula ng gumuho. Habang nakahiga na siya muli, ramdam pa rin ang init ng kamay ni Liam
Sa kanyang likod, isang mensahe ang pumasok sa kanyang lumang cellphone na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Nag-iilaw ito sa dilim. Hindi niya ito pinansin. Pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata at matulog. Dala ang isang bagong umuusbong na pag-asa. Hindi niya alam. Ang mensaheng iyon ay mula kay Marco at naglalaman iyon ng isang banta. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Akin ka lang. Nakatayo si Liam sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinapanood mula sa malayo si Isla habang tinutulungan nito ang kanyang mga kapatid sa kanilang mga takdang aralin. Isang ngingiti ang hindi niya namalayang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa loob ng ilang araw, nasaksihan niya ang isang bahagi ng buhay na hindi niya kailanman nakita. Isang buhay na simple, payapa, at puno ng tunay na pagmamahal. Dito, hindi siya ang CEO. Dito, siya lang si Liam. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang humihinga siya ng maluwag. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Ilang araw na niyang hindi pinapansin ang mga tawag mula sa Maynila. Mga tawag mula sa opisina, mga tawag mula sa mga kaibigan. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, isang pamilyar na kaba ang bumalik sa kanyang dibdib. Katrina. Dapat sana ay hindi niya ito sagutin. Ngunit may isang bahagi sa kanya na gustong harapin ito para tuluyan na itong patigilin. Lumayo siya ng kaunti at sinagot ang tawag. Liam? Oh my God. Finally. Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay matamis at puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Liam, tunog laso niyon. Where have you been? I was so worried about you. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. I'm busy, Katrina. Malamig niyang sagot. Busy? Narinig ko ang balita. Na ikinasal ka raw? May halong hindi makapaniwalang tawa sa boses nito. Is it true? Sa isang kasambahay? Come on, Liam. Tell me it's just one of your jokes. Humigpit ang pagkakahawak ni Liam sa cellphone. Ang paraan ng pagkakasabi ni Katrina sa salitang kasambahay ay puno ng pangmamaliit. It's none of your business, mariin niyang sabi. Of course, it's my business. I care about you. Pagpipilit ni Katrina. Hindi ko maintindihan. Bakit mo hinayaang gawin sa'yo to ng lola mo? This is so beneath you. Hindi ka nababagay sa isang probinsyanang gold digger. Sa narinig, naramdaman ni Liam ang pag-init ng kanyang dugo. Ang parehong akusasyon na ipinukol niya kay Isla noon ay ginagamit ngayon ni Katrina. At ngayon, alam niyang mali ito. Ganap na mali. Huwag na huwag mo siyang tatawagin ng ganyan. Banta niya. Ang bawat salita ay may diin. You don't know her. Natahimik si Katrina sa kabilang linya. Tila nagulat sa kanyang reaksyon. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ang boses ay naging mas malambing, mas mapanlinlang. Okay, I'm sorry. Nag-aalala lang talaga ako para sa'yo, sabi nito. Pero mag-ingat ka pa rin, Liam. Ang mga babaeng tulad niya, galing sa probinsya. Madalas may mga magugulo silang nakaraan. You never know kung anong klaseng mga desperadong tao ang nasa buhay nila noon. Ang mga salita ni Katrina ay tila mga ahas na gumapang sa kanyang tainga. Sinusubukang magtanim ng lason sa kanyang isipan. Ang imahe ni Marco ay biglang pumasok sa kanyang alaala. I have to go, sabi ni Liam. Ayaw nang marinig pa ang anumang sasabihin nito. Liam, wait. Pinatay niya ang tawag. Napabuntong hininga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Isla na ngayon ay tumatawa kasama ang kanyang kapatid na bunso. Ang tawa nito ay dalisay, inosente. Ang tawag mula kay Katrina ay isang paalala ng mundong kanyang pinanggalingan, isang mundo ng panlilinlang at laro. At si Isla ang kumakatawan sa lahat ng kabaligtaran noon.
Ngunit habang tinitingnan niya ang pangalan ni Katrina sa screen ng kanyang cellphone, bago ito tuluyang patayin, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Alam niya kung gaano kapilit si Katrina. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nito. At naramdaman ni Liam, hindi pa tapos ang laban na ito. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Dinala sila ng kanilang mga paa sa pampang ng isang maliit na ilog sa likuran ng baryo. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at lila. Tahimik silang naupo sa ibabaw ng isang malaking bato. Pinapanood ang marahang pag-agos ng tubig. Ilang araw na ang lumipas mula nang huling magpakita si Marco. Sa tulong ng tatay ni Isla, kinausap ni Liam ang mga tanod ng baryo at tiniyak ng mga ito na hindi na muling makakalapit si Marco. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, nakahinga ng maluwag si Isla. Pinagmasdan niya si Liam habang nakatingin ito sa malayo. Dito, sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng simpleng tanawin, mukha itong ibang tao. Wala ang tigas ng isang CEO. Wala ang lamig sa kanyang mga mata. Ang suot lang nito ay isang puting t-shirt at pantalon. Mukha itong payapa. Hindi ko akalaing may ganito pa palang katahimik na lugar. Basag ni Liam sa katahimikan. Ang boses ay mababa at malumanay. Maganda po rito, di ba? Mahinang sagot ni Isla. Dito po ako pumupunta kapag malungkot ako. Sumulyap ito sa kakanya. Malungkot ka pa ba? Umiling si Isla at isang maliit na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na po. Muli silang binalot ng katahimikan, ngunit hindi ito ang nakakailang na katahimikan tulad ng dati. Ito ay komportable, isang katahimikan na may pag-unawa. Isla. Muling nagsalita si Liam. Humarap ito sa kanya at sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Noong dumating si Marco, noong nakita kong hinawakan kanya. Huminto ito, tila naghahanap ng tamang mga salita. Napigil ni Isla ang kanyang paghinga. Nagseselos ako, Isla. Pag-amin nito, halos pabulong. At hindi ko alam kung bakit. Ang mga salitang yon ay tumagos ng diretso sa puso ni Isla. Ang lalaking nagtakda ng patakaran na bawal magkaroon ng nararamdaman ay inaamin ngayon ang sarili nitong pagseselos. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Akala ko, sabi ninyo po, alam ko ang sinabi ko. Putol nito. At isa akong malaking tanga dahil doon. Dahan-dahan, iniangat ni Liam ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Isla. Ang kanyang paghawak ay magaan, magalang, puno ng pag-iingat. Ang kabaligtaran ng paghawak ni Marco. Ang kabaligtaran ng unang halik na ipinataw nito sa kanya sa mansyon. Ang kontrata, ang mga patakaran. Kalimutan mo na ang lahat ng yon, bulong nito. Hinayaan ni Isla ang sarili na manatili sa sandaling iyon. Ang init ng palad ni Liam ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi, ang pagkalito, at isang damdamin na hindi niya pa nakikita rito dati. Isang damdamin na nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. At dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Hindi pumigla si Isla, hindi siya natakot. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanilang mga labi ay muling naglapat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pilitan, walang galit. Ang halik ay marahan, malambot at puno ng damdamin. Isang halik na nagtatanong at sinagot ni Isla sa pamamagitan ng marahan niyang pagtugon. Sa halik na yon, naramdaman niya ang lahat ng hindi masabi ni Liam, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang proteksyon, at ang unti-unting pag-usbong ng isang tunay na pagtingin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa
Ang mga ngiti ay unti-unting sumisibol sa kanilang mga labi. Isang bagong umaga ang tila sumisikat sa pagitan nilang dalawa. Isang pag-asa. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ima ni Ayla sa kanyang bulsa. Pinuputol ang mahikang bumabalot sa kanila. Kinuha niya ito. Medyo natatawa pa sa istorbo. Ngunit nang tingnan niya ang screen, ang kanyang nangangiti ay unti-unting naglaho. Isang hindi rehistradong numero. May mga larawang ipinadala. Ang una ay isang larawan ni Liam, kasama ang isang napakagandang babae, masayang magkaakbay. Ang sumunod ay mga screenshot ng isang pag-uusap. Binasa niya ang mga salita at ang bawat isa ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Katrina, so, kamusta na ang mission mo? Bilib na ba sa'yo ang probinsyana? Liam, of course. She's eating out of the palm of my hand. Konting kilig lang pala ang kailangan. Katrina, good. Make her fall for you completely. I can't wait to see her face when she finds out this was all just a game. Nabitawan ni Isla ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa damuhan ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Para siyang nabingi. Ang masayang huni ng mga ibon at ang marahang agos ng ilog ay biglang naglaho. Ang tanging umuugong sa kanyang tainga ay ang mga salitang nabasa niya. This was all just a game. Isang laro lang pala ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang pinulot ang cellphone, nanalangin na sana ay nagkamali lang siya ng basa. Ngunit naroon pa rin ang mga larawan, ang mga mensahe. Malinaw. Masakit. May isa pang file na ipinadala. Isang voice recording. Sa panginginig ng daliri, pinindot niya ito. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Ang boses ni Liam, ngunit may halong pagtawa. Isang tunog na hindi pa niya naririnig dati. Nakakatawa siya, Katrina. Kung alam mo lang. Isang ngiti, isang mabait na salita. Akala niya agad ay totoo. Ang dali niyang mauto. Poor little girl from the province. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang init na naramdaman niya mula sa halik kanina ay napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pag-aalala, ang pagseselos, ang pag-aayos ng bubong, ang pangakong poprotektahan siya. Lahat ay kasinungalingan, lahat ay parte ng isang malupit na laro. Isla, anong problema? Ang boses ni Liam ay puno ng pag-aalala. Ang parehong boses na nagbigay sa kanya ng pag-asa kanina, ngayon ay nagdudulot ng matinding sakit. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay blanko. Inabot niya ang cellphone kay Liam. Walang salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Napakunot ang noo ni Liam habang tinitingnan ang screen. Nakita ni Isla ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, patungo sa pagkagulat, at pagkatapos ay sa pagkaunawa at biglang pagkasindak. Isla, hindi yan totoo. Ang boses niya ay desperado, ngunit sa pandinig ni Isla, ito ay tunog ng isang sinungaling na nahuli sa akto. Umiling-iling si Isla. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tunog niyon ay basag at walang buhay. Ang galing. Bulong niya, hindi sa kanya, kundi sa hangin. Ang galing-galing. Liam, please let me explain. This is a setup. Hindi ko alam kung saan galing yan, pero hinarap siya ni Isla at sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati. Isang malamig at basag na kawalan. Nawala na ang kislap, ang hiya, ang pag-asa. Congratulations, Sir Liam. Ang paggamit niya ng Sir ay parang isang sampal. Ibinalik nito ang pader na unti-unti na nilang ginigiba. Magaling ang pag-arte ninyo. Pagpapatuloy niya, ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Naniwala ako.
Naniwalang-naniwala ako sa lahat. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Isla, sandali lang. Agad na hinabol siya ni Liam, marahang hinawakan ng kanyang braso. Pakinggan mo muna ako. Bigla niyang iwinaksi ang kamay nito na para siyang napapaso. Huwag niyo na po akong hawakan, sabi niya. Ang pormalidad sa kanyang pananalita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Liam. Tapos na po ang laro, di ba? Nanalo na kayo. Hindi ito laro. Ang sigaw ni Liam ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Sa isang desperadong kilos, may dinukot siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ito ay hindi magarbo, ngunit ito ay maganda. Ito ay totoo. Hindi ito laro, Isla, sabi ni Liam. Nanginginig ang boses. Dumating ako rito ngayon para sabihin sa'yo na gusto kong tapusin ang kontrata dahil gusto kong mag-umpisa ng bago. Isang totoong pagsasama. Napako ang tingin ni Ila sa singsing, ang simbolo ng isang pangako. Ang dapat sana ay katuparan ng isang pangarap, ngunit sa mga mata niya ngayon, ito na ang pinakahuling insulto, ang pinakamahal na kagamitan sa kanilang dula-dulaan. Iniangat niya ang kanyang tingin mula sa singsing patungo sa desperadong mukha ni Liam. Ang lahat ng sakit ay tila naglaho, napalitan ng isang nakakamanhid na kapaguran. Isang mamahaling singsing, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Para sa isang mamahaling biro, tinalikuran niya ito. Salamat na lang po. Nagsimula siyang maglakad palayo. Hindi mabilis, ngunit may bigat at katiyakan sa bawat hakbang. Isla, please. Narinig niya ang tawag ni Liam, ang pagsusumamo sa boses nito, ngunit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, papalayo sa ilog, papalayo sa lalaking sumira sa kanya. Bawat hakbang ay isang pagpupumilit na huwag bumagsak. Bawat paghinga ay isang paglaban sa mga luhang nagbabadyang bumuhos. Ang mundong inakala niyang nagsisimula nang umayos ay gumuho sa isang iglap at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho. Iniwan niya si Liam doon, nakatayo sa tabi ng ilog, hawak ang isang totoong singsing sa gitna ng isang wasak na kasinungalingan. Nakatayo pa rin si Liam sa pampang ng ilog, matagal pagkatapos umalis ni Isla. Ang kahon ng singsing ay bukas pa rin sa kanyang nanginginig na palad. Ang diamante ay tila nawalan na ng kislap kasabay ng paglubog ng araw at ng kanyang pag-asa. Bumalik siya sa bahay ng mga dimagiba na parang isang kaluluwang ligaw. Sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng mga magulang ni Isla. Nasaan si Isla, iho? Tanong ng Nanay Belen. Umalis na po siya. Sagot lang ni Liam. Ang boses ay guwang at walang buhay. Sa loob ng kwarto ni Isla, nakita niyang wala na ang mga gamit nito. Isang malinis na kama at isang pusong wasak lang ang iniwan nito. Ang katahimikan sa loob ng bahay ng gabing iyon ay isang halimaw na unti-unting lumalamon sa kanya. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan ang mga salita ni Isla. Ang sakit sa mga mata nito. Desperasyon. Iyon ang unang naramdaman niya. Isang malalim at madilim na desperasyon na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na pakiramdam ang nagsimulang gumapang. Ang pagdududa ng isang CEO na sanay sumuri sa bawat detalye. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling pinakinggan ang voice recording. Paulit-ulit. Pinilit niyang alisin ang emosyon at makinig ng mabuti. Kung alam mo lang, isang ngiti, isang mabait na salita. Akala niya agad ay totoo. Ang dali niyang mauto. Poor little girl from the province. Oo, boses niya yon. Ngunit ang tono, ang pagtawa sa dulo, may mali. Hindi yun ang tawa niya. Iyon ay isang tawang mapanlait mayabang.
Isang karikatura ng kung sino siya dati, hindi kung sino siya ngayon. At ang mga salitang ginamit, hindi ganoon ang paraan niya ng pananalita. Isang kislap ng determinasyon ang pumalit sa desperasyon. Hindi ito totoo. At papatunayan niya iyon. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, nagpaalam na si Liam sa pamilya ni Ila. Dala ang isang bagong layunin, sumakay siya sa sasakyan pabalik ng Maynila. Ang bawat kilometro sa biyahe ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Pagdating niya sa Del Fuego Industries, hindi siya sa kanyang opisina dumiretso, kundi sa IT department. Tinipon niya ang kanyang pinakamagagaling na tauhan. I want you to trace this number. Utos niya, ipinakita ang numerong nagpadala ng mensahe kay Isla. I want to know where it came from. I also want you to analyze this audio file. Check for any signs of manipulation, deepfake technology, anything. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na kumilos. At habang nagtatrabaho sila, si Liam ay umakyat sa kanyang opisina. Mayroon siyang isang huling taong kailangang kausapin. Papuntahin mo rito si Katrina Alcantara. Utos niya sa kanyang sekretarya. Sabihin mong importante. Ilang sandali lang, pumasok si Katrina sa kanyang opisina. Dala ang isang ngiti ng nag-aalalang simpatsya. Liam, I heard what happened. Bumalik ka na pala. I'm so sorry kung ano man ang nangyari sa inyo ng ikaw. Putol ni Liam. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ikaw ang may gawa nito. Naglaho ang nangiti ni Katrina, napalitan ng pagkukunwaring pagkagulat. What are you talking about? Bakit ako? Huwag ka nang magpanggap, Katrina. Sabi ni Liam habang dahan-dahang lumalapit na parang isang leon na papalapit sa kanyang biktima. Ang numero na trace na namin galing sa isang burner phone na binili malapit sa kondo mo. At ang audio file, magaling ang pagkakagawa, halos perpekto, pero may mga bakas ng digital splicing, isang pekeng pag-uusap na pinagtagpi-tagpi mula sa mga luma nating pag-uusap. Namutla si Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Liam. Huminto siya sa mismong harapan nito. Bakit mo ginawa yon, Katrina? Dahil ba nakita mong nagiging totoo na? Dahil ba nakita mong sa wakas may natagpuan akong isang taong hindi katulad mo? Sa puntong yon, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Katrina. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit. Dahil hindi siya nararapat sa iyo, Liam. Isang hamak na probinsyana. Ako ang para sa iyo. Ako ang nakakakilala sa iyo. Hindi, mariing sabi ni Liam. Hindi mo ako kilala. Ang kilala mo lang ay ang pera at kapangyarihan ko. Hindi totoo yan, mahal kita. Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. At gagawin ko ang lahat para hindi ka mapunta sa isang basahan na tulad niya. Ngumiti si Liam, isang ngiting walang saya, isang ngiti ng tagumpay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang cellphone na kanina pa palang nakarecord. Salamat sa pag-amin mo, sabi niya. Ang mukha ni Katrina ay nabalot ng hindi makapaniwalang pagkasindak nang mapagtanto niya ang nangyari. May ebidensya na si Liam. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay na. Mabilis niyang tinalikuran si Katrina na naiwang nakatayo roon, talunan at wasak. Lumabas siya ng kanyang opisina, naglalakad ng mabilis. Ang isip ay lumilipad. Hawak na niya ang patunay. Mapapaniwala na niya si Ihila. Ngunit habang papasok siya sa elevator, isang malaking tanong ang sumampal sa kanya. Nasaan si Isla? Saan niya hahanapin ang babaeng nagmamay-ari na ng kanyang puso? Ang amoy ng nilulutong sinigang at pritong isda ang bumabalot sa maliit na karinderyang pinagtatrabahuhan ni Isla. Isang linggo na ang nakalipas. Isang linggo na siyang nagtatago sa isang malayong bayan sa Laguna kung saan may malayong kamag-anak ang kanyang ina. Sinubukan niyang maging abala, naghuhugas ng plato, nagsaserve ng pagkain, naglilinis,
anumang bagay para lang huwag isipin ang nakaraan. Ngunit tuwing gabi, sa kanyang maliit na kwarto, bumabalik ang lahat. Ang sakit, ang pagkakanulo, ang imahe ng isang singsing na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Pinipilit niyang magalit kay Liam. Ngunit ang masakit, sa ilalim ng lahat ng galit, ay ang pangungulila. Nangungulila siya sa lalaking nag-ayos ng kanilang bubong, sa lalaking nagpangako na poprotektahan siya, sa lalaking nagparamdam sa kanya, kahit sa sandaling panahon lang, na siya ay espesyal. Isla, may order sa lamesa 3. Tawag ng may-ari ng karinderya. Mabilis niyang pinunasan ng isang takas na luha at ngumiti. Opo, Aling Nena. Kinuha niya ang kanyang tray at naglakad patungo sa lamesa. Isang lalaki ang nakaupo roon, nakatalikod sa kanya. Pamilyar ang tindig nito, ngunit ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Marahil ay dala lang ng kanyang pagod. Good afternoon po, sir. Ano po ang sa inyo? Tanong niya. Ang boses ay sinanay na maging masigla. Dahan-dahang humarap ang lalaki. At ang mundo ni Ayla ay muling huminto. POV, Liam 3 araw. 3 araw siyang walang tulog, walang pahinga, naghahanap. Tinawagan niya ang lahat ng posibleng makatulong. Ngunit si Isla ay parang bulang naglaho. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nilunok niya ang kanyang pride at pumunta sa isang taong hindi niya inakalang lalapitan niya para humingi ng tulong. Ang kanyang lola. Natagpuan niya si Doña Esmeralda sa hardin, ngunit ngayon, wala na ang dating tigas sa mukha nito. Napalitan iyon ng pag-aalala. Ikinuwento ni Liam ang lahat, ang plano ni Katrina, ang pekeng ebidensya, at higit sa lahat, ang kanyang sariling pagkakamali sa simula. Kasalanan ko po ang lahat ng ito, Lola. Pag-amin niya, ang boses ay basag. Kung hindi ko lang sana siya ginusgahan sa simula, kung naging tapat lang sana ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang pagsisisi sa mga mata ng kanyang lola. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan, isang malayong pinsan sa Laguna. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinigay nito sa kanya ang isang address, ang address ng karinderya ni Aling Nena. Ngayon, narito na siya. Pagkatapos ng mahabang biyahe, natagpuan na niya ito. Mukha siyang gusgusin, hindi pa nakakapag-ahit at pagod. Ngunit wala siyang pakialam. Nang marinig niya ang boses nito, ang boses na pinapangarap niyang marinig muli, dahan-dahan siyang humarap. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, na mabilis na napalitan ng sakit at pag-iwas. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Tumayo si Liam. Hindi niya inilabas ang kanyang cellphone. Hindi niya ipinakita ang ebidensya. Dahil alam niyang hindi iyon ang pinaka-importante. Isla. Simula niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Umiling si Isla at tumalikod. Umalis na po kayo. Hindi, sabi ni Liam. Hinaharangan ang kanyang daan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako napapakinggan. Oo, nagsinungaling ako sa simula. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ginamit ko ang isang kontrata para itago ang katotohanan na natatakot akong masaktan ulit. Pero maniwala ka sa akin, Isla. Lahat ng nangyari sa probinsya, lahat ng naramdaman ko, totoo ang mga yon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Katrina, puno ng galit at pag-amin, ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na karinderya. Napatigil si Isla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakikinig sa bawat salita. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumalabas. Nang matapos ang recording, binalot sila ng katahimikan. Nakita ni Liam ang pagkalito sa mukha ni Isla, ang pag-aagawan ng sakit at ng bagong natuklasang katotohanan. Kahit na bulong ni Isla, kahit na hindi totoo ang mga yon, sinimulan mo pa rin po ito sa isang kasinungalingan. Alam ko, malungkot na sabi ni Liam.
At habang buhay ko iyong pagsisisihan. Kaya nandito ako ngayon. Hindi para ayusin ang isang kasunduan, kundi para humingi ng isang pakiusap. Sa harap ng lahat ng tao sa karinderya, dahan-dahang lumuhod si Liam sa isang tuhod. Ang CEO ng Del Fuego Industries nakaluhod sa maruming sahig ng isang maliit na kainan. Muli niyang inilabas ang maliit na kahon na pelus. Muli niya itong binuksan. Hindi na ito kasunduan, Isla. Ito ay pakiusap. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay nababasa na ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para patunayan sa'yo na ang pagmamahal ko ay totoo. Pakasalan mo ako, Isla de Magiba. Hindi dahil sa utos ni Lola, hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil mahal na mahal kita. Napatingin si Isla sa nakaluhod na si Liam pagkatapos ay sa singsing na kumikinang at pagkatapos ay sa mga mata nitong puno ng pag-ibig at pagsisisi. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yun luha ng sakit. Iyon ay luha ng pag-asa, ng pagpapatawad at ng isang bagong simula.